Ping-an, dahan-dahan lang. Ate Yue ang daming tubig. Ha? Baliw ka. Hindi mo man lang inalala si Ate Yue eh. Ate Yue, ako. Ate Yue, naayos ko na. Ping-an, medyo naiinitan si ate. Gusto kong maligo. Sige, Ate Yue, magpapakulo ako ng tubig. Ping-an, tulungan mo akong kiskisin ang likod ko. Halika na, Ping-an. Mainit? Ang init? Mainit. Pumunta ka sa kwarto ng iyong ate para hindi na mainit. Hahaha. Aking mahal na Yue alam kong gising ka pa, kaya pinuntahan na kita. Araw-araw, panay ang paglalakad. Lakad mo sa harap ko. Ikaw na maliit na biyuda. Kailangan ko talagang matuwa sa iyo ng gusto. Hahaha. Lolo, Bitawan mo si siya. Ate Yue. Bitiwan mo si Ate Yue. Mabaho kang tanga? Lumayo ka. Wala akong kinalaman dito. Siya mismo ang nadapa. ikaw. Ping-an. Ping-an, Ping-an. Ako ang ninuno ng pamilya Chen na namuhay sa medisina. Ngayon tanggapin mo ang aking pamana. Dapat kang gumawa ng mabuti at magbigay ng biyaya sa buong lugar na ito. Teka, bakit hindi na ako tanga? Hindi tama to. Bakit hindi na ako tanga? Talagang nagdulot ng swerte ang kamalasan ko. Naman ako ang Medical Meridians. Hindi ko bibiguin ang mga inaasahan. Babaguhin ko ang aking kapalaran. Ipagpapatuloy ko ang pangarap ng ating angkan. Malaki, mabango, at malambot. Ano bang pinagsasabi mo? Masakit pa ba ang sugat mo? Tanga ka na nga noon. Parang mas lalo ka pang naging tanga ngayon. Tara na. Dadalhin ka ni Ate Yueling sa ospital. Ate Yueling, talagang wala akong sakit. Ako? Umalis ka! Lin Yue, hayop kang babae. Nangangaliwa ka. Leo Pasay, anong pinagsasabi mong walang kapararakan? Aling mata mo ang nakakita na nagtaksil ako. Hump! Nakita ko ng sarili kong mga mata. Mga kasama, tingnan nyo. Ang biyudang ito ay hindi tapat sa pag-aasawa. Dapat siyang ilubog sa kural ng baboy. Tapin siya! Pakawalan mo siya. Ang ina mo ikaw. Naglakas. Loob kang saktan ako? Hindi ko akalain na hindi lang ako nagkaroon ng malawak na kaalaman ngayon. Malakas din pala ang aking mga braso at binti. Chen Ping-an. Ang sirang herbal garden niyo ay nasa kamay ko pa. Naglakas. Loob ka pa rin saktan ako? Nagpanggap kang si Ping-an ay nahulog sa bangin at walang pera para sa gamutan. Pinuwersa mo si Lolo Chen na isangla sa iyo ang garden. Kumikita ka ng ganyang kasamang pera. Hindi ka tao. Kung hindi mo sinabi, hindi ko naisip. Kung ganoon, kailan mo ibabalik sa akin ang herbal garden ng lolo ko? Sa loob ng 2 araw? Magdala ka ng 10,000 piso. Kung hindi, Sige, ang 10,000 piso, ibibigay ko sa iyo. Pero kung maglalaro ka pa ng kung anong kalokohan sa akin, hahaha. Ang baryong ito, hindi kumikita ng 20,000 piso sa isang taon. Lalo na sa 2 araw. Chen Ping-an, hihintayin ko ang araw na luluhod ka sa akin at magsosorry. Tara na.
10,000. Saan ka kukuha ng ganong kalaking pera? Ikaw na baliw. Ate Yue hindi na ako baliw. Aroy, ano na namang kalokohan ang sinasabi mo? Ate Yue totoo ang sinasabi ko. Kanina lang, ang sabi ni Ate Yue na gusto niya akong samahan sa kama. Ikaw. Bakit ka dinudugo na naman ng ilong? Dali, umupo ka. Bilisan mo, umupo ka. Ping-an, kailan ka pa natuto ng medisina? Yue, nakita mo ba si Ping-an? Siya! Lolo, hindi ako karapat, dapat na apo. Napakatanda ko na pero inaalagaan mo pa rin ako. Ping-an! Ikaw! Lolo, hindi na ako gago. At kaya kong gamutin ang paa mo. Kaya ko ring bawiin ang lupa ng herbal garden na ipinagsangla noon. Haha! Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Bukas na bukas, aakyat na ako sa bundok para mamitas ng gamot. Titiyakin kong sina Yue at Lolo ay mabibigyan ko ng magandang buhay. Ang lakas ko ngayon kumpara noong dati ay higit sa 10 beses. Pero hindi ko alam kung paano ako makakakuha ng 10,000 piso sa loob ng 2 araw. Sige, subukan ko ang pandinig ko. Tulong! 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 Bakit biglang naparito si Ate Yue sa ganitong bundok? Ate Yue, bakit ka umakyat sa bundok na ito? Saan ka natuklaw? Sa loob ng hita ko. Sa ngayon, kumalat na ang lason ng ahas? Huli na para daling ka sa ospital. Anong gagawin ko? Ate Yue, kailangan kong sipsipin ang lason ng ahas. Ping-an, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko, kapatid. Ate Yue, eto na ako. Ping-an, huwag kang magloloko. Masakit. Tiisin mo lang. Tapos na. Ate Yue, ayos ka lang ba? Ping-an, ang pinakapribadong parte ng ate mo, nakita mo na lahat. Bahala na. Simula ngayon, kailangan mong panagutan ng ate mo. Ako? Ping-an, ang sakit na ng binti ko. Hindi na ako makalakad. Ate Yue, bakit hindi muna tayo magpahinga? Ang ahas na berde ay gusto ang lilim at karaniwan, ang mga ahas ay mahilig sa lugar na may mga halamang gamot. Mukhang mayroong malaking kayamanan dito. Kasing kapal ng 3 daliri, 100 taong gulang na, Ito ay, ligaw na Hisho Wu. Ate Yue nakakita tayo ng malaking kayamanan. Tara na, Ate Yue bumaba na tayo ng bundok. Matapos magsanay sa pag-aaral ng kaalaman ng medisina, bumilis ang bilis ng reaksyon ko. Ping-an, wala akong lakas sa binti. Pwede mo ba akong buhatin pababa ng bundok? Umakyat ka? Ping-an, ang bilis ng tibok ng puso mo. Hindi masyadong kaakit-akit ang katawan mo, Ate Yue. Ate Yue, sabay nating nadiskubre ito?
Kapag nabenta natin ito sa bayan, hati tayo sa pera. Ping-an, hindi ko kailangan ng pera. Ate Yue, kung gayon, ano ang gusto mo? Ping-an, siyempre, gusto ko ay araw. Araw mo akong buhatin sa bundok para maghanap ng halamang gamot. Boss, bumibili ba kayo ng ligaw na Hishawu? Oo. Ipakita mo sa akin. Yan lang. Ang pinalaking paninda. Nangangas kang ipasa bilang ligaw, ha? Ito ay kalidad na produkto, daang, taong gulang at kinuha mula sa malalim na bundok. Tingnan mo ang mga hibla ng ugat na ito. Sabi kong pinalaki. Pinalaki. 500 piso lamang ang pinakamataas. 500 piso? Kung gayon, hindi ko na ibebenta. Pupunta ako at titingin sa ibang mga tindahan. Iho, ang buong kalye na ito, lahat ng botika, ay negosyo ng aking boss. Kapag lumabas ka ng pinto na ito, huwag ka nang umasa pang makapagbenta ng gamot sa lungsod na ito. Kung nagpapakita ka ng sentido kumon, 500 piso. Napakaganda! Paanong mayroong sa ilalim ng kalangitan na ito? Isang babaeng napakaganda? Kapag yumaman ako, magpapakasal din ako sa ganyang klaseng asawa. Binibini, Pumunta ka na sa opisina ng pananalapi at kunin ang iyong suweldo. Hindi mo na kailangang bumalik bukas. talagang boss? Bakit po? Maliwanag na itong batang lalaki ay nagbebenta ng peking paninda dito. Isang siglong, gulang na ligaw na paninda. Pulang balat at lilang laman. Pati ang pinutol na dulo ay may markang sinabar. Ang sinasabi mo sa akin na ito ay pinalaki? Boss, ako. Akala ko taga probinsya siya. Ang isang siglong tatak ng Hui Chuntang ay hindi tumatanggap ng mga tulad mong salot. Bini-bini, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na po yun ulitin. Umalis ka! Ang wild fleece flower root mo, ang isa ay bibilhin ko ng 20,000 piso PHP 20,000. Pero babayaran kita ng 30,000 piso PHP 30,000. Ito ang magsisilbing bayad, pinsala ko sa iyo. Sige, Chow Wang, turiin mo na. Ito ang buong bayad. Ang kalidad ng fleece flower root mo ay napakaganda. Kung mayroon ka pang ganitong uri ng magandang paninda, huwag mong kalimutang hanapin ako sa ikalawang palapag. Madam, gusto ko ng isang set ng silver needle at bigyan mo rin ako ng ointment para sa kagat ng ahas. At saka, gamot para sa pag-aayos ng bali. Ipapakita kong regalo ko na lang ang lahat ng ito sa iyo, para na rin magkaibigan na tayo. Salamat. Nandito ka na. Ang daming pagkain. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. At saka ito, para sa iyo rin. Huwag muna nating pag-usapan yan. Hindi ka pa kumakain. Kumain ka muna. Tingnan mo. Niluto ko ito buong hapon. Yum black chicken soup. Magkano ang kinita mo ngayon? 30,000 piso PHP 30, nabong nilong ni lahat. Ang sayo ay 15,000. Wag na. Ping-an, ikaw na lang ang magtabi niyan para kay ate. Total, hindi ko naman gagamitin. Ping-an na. Alam mo naman kung ano ang gusto ni ate. Ate Yue, ako na lang ang gagawa nito. Tingnan mo kung paano namumula ang mukha mo. Itong bobo na ito. Bakit ba ang kaibig? Ibig mo? Lolo? Lolo, tingnan mo kung ano ang dala ko. May kakainin na tayong karne ngayon. Ping-an, saan mo kinuha ang perang ipinambili ng napakaraming karneng ito? Sayang lang ang pera. Ang pera na iyon ay dapat itatabi para sa kasal mo. Lolo,
kahapon, umakyat ako sa itaas ng bundok at nakahukay ako ng ligaw na 40 root na ibenta ko ng 30,000 piso. Bumili rin ako ng karayom, gagamutin na kita ngayon. Lolo, kapag nagsimula na akong gumamit ng karayom, maaaring manhid ka ng kaunti. Tiisin mo lang po. Aray! Ping-an, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. 10 taon nang may sakit ang binti ni Lolo. Lolo, paniwalaan mo ako? Iyak na mapapagaling ko ito. Tiisin mo lang po. Oh! Gumagalaw. Talagang gumagalaw. Lolo, kapag nakaipon na ako ng sapat na pera, sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Ping-an, ngayong hindi ka nagago at may 30,000 piso ka na. Kailan ka ba uuwi ng apo sa tuhod para kay Lolo? Lolo, ang isang tunay na lalaki ay dapat mag-focus muna sa kanyang karera. Hindi pa ako nagmamadali. Ay, dalian mo na. Kung hindi ka pa magpapakasal, paano ako makakakita ng apo sa tuhod? Lolo, lilinisin ko po muna kayo. Lolo, wag po kayong alala tungkol diyan. Sisiguraduhin kong apo kayo ng sobra. Tiliufakay na naman yon. Chen Ping-an, 2 araw na ang nakalipas. Nasaan na ang pera? Chen Ping-an, kung wala kang pera, bakit ka nagpapanggap na mayaman? Pero kung talagang wala kang pera, lumuhod ka at magbigay ka ng 3 malakas na yuko sa akin. Gusto mo akong magyuko? Hindi ka talaga karapat-dapat. Hehehe, ikaw bata ka. Mukhang kung hindi kita bububugin ngayon hanggang sa hindi ka nakilalanin ng sarili mong magulang, hindi na ako silyo. Pera. Meron ako. Pero hindi ka karapat. Dapat na kunin iyan habang ikaw ay nakatayo. Saan mo nakuha ang lahat ng perang yan, leche ka? Ayon sa kasunduan. Dapat ibalik mo ang kasunduan ng hardin ng halamang gamot sa akin. Umalis ka. Oy. Ang pera ko. Hindi ko pa napulot ang pera ko. Paano ko kaya mapapabuhay muli ang hardin ng gamot? Pero sa ngayon, ang edad ng mga halamang, gamot ay masyadong bata. Napakagtaka naman. Bakit walang reaksyon? Dapat maghintay muna ako ng ilang sandali bago magkaroon ng reaksyon. Mabilis na paglaki sa loob lamang ng isang gabi. Itong mga guhit, ito ay pulang batik ng 100 taon. Ahaha. Yaman na. Kahit anong halaman dito ay maituturing na mahalaga. Napakaganda. Ping-an, sabi ko pupunta ako sa bahay mo, pero hindi ko talaga kita nakita. Kaya pala, umaga pa lang, ay pumunta ka na sa taniman ng halamang gamot. Tingnan mo, gumaling na ang binti ko. Maganda ang kutis mo, pero sa totoo lang, medyo mahina pa ang pundasyon. Halika, Ate Yue. Nguyain mo ito para sa agarang pagpapalakas ng katawan mo. Paanong kakainin itong hilaw na dahon? Bakit ang laki nitong huangki? May mainit na agos na umaakyat mula sa tiyan ko. Ang sarap na sarap sa pakiramdam ko. Gamot na matagal na ibinabad sa banal na bukal. Nagpapalakas sa buong katawan. Ate Yue, Paki, pitas mo ko ng ilang tsa. Hu! Ang kalidad na ito ay bihira sa loob ng 100 taon. Binata, magkano itong dangshen? 300,000? Ping-an, sobrang mahal naman ito. Patingin nga, Hindi ito masyadong mahal? ito ay matandang halamang gamot na 100 taon ang tanda. Bibilhin ko lahat. Binibini, tingnan mo ito.
Ang batch na ito, puro de, kalidad na halamang gamot. Tunay na pambihirang lumang stock. Kukunin na ito ng Hui Chuntang. Hala, ikaw pala? Ikaw pala. Ping An, may iba pa akong gagawin. Umuwi na ako muna. Ate Yue saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Sabay tayong umuwi. Ate Yue. Magkakilala kayo? Oo. Ang batch na ito ng gamot, kukunin na lahat ng Hui Chuntang. Magsi, uwian na kayo. Umuwi na kayo, umuwi na. Kung mayroon kang ganito kagandang paninda, bakit hindi mo dinala sa tindahan ko? Iba ito sa dati. Noong nakaraan, hinalukay ko ito. Ngayon, ako ang nagtanim nito. Ikaw mismo ang nagtanim? Oo. Kung ganoon, sa tingin ko, pwede na tayong mag-usap ng maayos tungkol sa negosyo. Paano mo gustong makipagnegosyo? Hindi angkop ang lugar na ito para mag-usap. Sa tindahan ko na lang tayo. Mag-usap tayo. Simula ngayon, kung ano man ang dami ng paninda mo, kukunin ko. Lahat ay bibilhin ko sa presyong 300 bawat kilo. Ngunit, kailangan nating pumirma ng isang eksklusibong kasunduan. Sa hinaharap, ang iyong mga gamot, sa akin lang ibebenta. Alam kong madali mong mabebenta ang mga gamot mo. Pero hindi tama na palagi ka na lang nandito sa palengke. Nakikihalubilo lang. Ganito, bibilhin ko sa presyong 500 bawat kilo. O ano ang iyong masasabi? Dahil sa tubig na nagmumula sa bukal sa batong jade, anumang gamot ang hawak ko, nagiging kalidad na halamang gamot. Mas gusto ko pa rin magbenta sa sarili kong paraan mismo at magtayo ng sarili kong tindahan. Ganoon pala. Kung gayon, bakit hindi ka maging kasosyo ko? Magtulungan tayo para sa kapwa-benepisyo. Paano tayo magkakaroon ng win-win? Ibenta mo sa akin ang mga halamang gamot. Bibigyan kita ng 20% bahagi sa Hui Chuntang. Ano sa tingin mo? Sige, Kung gayon, lagdaan na natin agad ang kasunduan. Ako ay naniniwala. Kapag ang iyong mga halamang gamot ay naging haligi ng ating Hui Chuntang, ang ating Hui Chuntang ay lalaki ng lalaki. At baka maging malaking korporasyon pa tayo sa hinaharap. mabuting kooperasyon. Mabuting kooperasyon. Ate Yue, anong nangyari? Hindi maganda. Ping An, umuwi ka at tingnan mo na. May nagkakagulo sa inyo. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabi ni Liu Fakai, peke daw ang pera na binigay mo sa kanya noon. Pinipilit niyang humingi ng paliwanag kay Lolo Chen. Aba, sige. Pati panloloko, sa akin pa niya ginawa. Ping An, alam mo naman kung anong klaseng tao si Liu Fakai. Umuwi ka na at tingnan mo. Nag-aalala ako baka hindi na kayanin ni Lolo Chen. Sige, uuwi na ako ngayon din. Fakay! Ito! Pakiusap! Huwag mo nang sirain! Sinabi mong huwag sirain kaya hindi na namin sisirain? Ano sa tingin mo? Sino si Liu Fakai? Ang anak ng aso na Chen Ping An. Binigyan niya ako ng peking pera. Palabasin niyo si Chen Ping An. Ibigay mo na sa akin ang hardin ng halamang gamot? O babayaran mo ako ng 30,000 piso? Paano magbibigay ng peking pera si Ping An sa'yo? Hindi kaya nagkamali lang kayo? Paano magkakamali ang putang ina ko? Niloko ako ng batang iyan ni Chen Ping An. Sirain niyo ang telebisyon na iyan. Huwag ninyong sirain ang telebisyon namin. Iyan na lang ang natitirang mahalagang bagay na inilaan ko para kay Ping An. Teka muna. Hindi na namin sisirain ang telebisyon? Kung palabasin mo si Chen Ping An, ibigay mo na sa akin ang hardin ng halamang gamot at bayaran mo ako ng 30,000 piso. Kung hindi, hindi ko alam kung anong magandang paraan. Bakit parang pakiramdam ko may iba pang paraan? Mabuti. Chen Ping An, sa wakas, nagpakita ka na. Sige, sabihin mo nga, ano pa ang ibang paraan? Huwag mong sabihin, luluhod ka sa lupa para lang kaawaan kita sandali. Ang pangalawang paraan ay ang palayasin ko kayong lahat. Aray, narinig mo ba? Pinapaalis tayo. Sobrang pagmamayabang na yan, ah. Ping An, huwag mo ko masyadong alalahanin. Umalis ka na.
Lolo, wag kang alala, nanay ako sa pagharap sa mga walang kwentang tarantadong ito. Tingnan mo muna ako, bago ka magsabi ng sawa na sa buhay. Ako... Paano mo ako nagawang saktan? Sige na, sugurin niyo na siya. Patayin niyo siya. Aray ko po, aray! Nabali! Maglalakas? Loob pa ba kayong guluhin ang bahay namin? Hindi. Kuya, talaga pong hindi na ako lalaban. Babayaran ba ang mga nasira? Babayaran. Kami na po talaga ang magbabayad. Mabuti. Kung babayaran, ilabas nyo na ang pera. Ako ay madaling kausap. 2,200 labo bawat isa. 2,000 piso? Hindi ba iyan ay mapang? Abuso sa presyo? 2,000 ay mura na. Ano? Hindi nyo planong magbayad? Kung ganoon, 3,000, 3,000 bawat isa. O baka, Babayaran namin. Bilisan mo. edi umalis ka. Lolo, ayos ka lang ba? Heto, kunin mo ang pera na ito para may magamit ka. Ang dami namang pera. Lolo, ito ang kinita ko kaninang umaga sa palengke. 50,000 piso galing sa pagbebenta ng halamang gamot. Lolo, mayaman na tayo. Ping-an, Lolo. Naayos na ba ang problema? Wala na. Salamat sa tulong mo. Naayos na natin ang lahat. Tara, ipapakita ko sa iyo ang aking malaking kayamanan. Malaking kayamanan? Baliw ka. Alam mo talagang gusto ko iyon. Ping-an, paano kung sa bahay na lang tayo ni ate pumunta? Kung may makakita sa atin dito, nakakahiya iyon. Ate Yue hindi iyon ang iniisip mo. Dinala kita rito para tingnan ang mga damong gamot. Huwag kang isip ng masama. Hindi ba natin nakita na ang mga damong gamot? Ano pa ang titingnan? Sige na, tingnan mo. Tara na, Ate Yue tingnan mo kung paano. Hindi ba te, isang maliit na punla lang ang halamang gamot na ito dati? Bakit bigla itong lumaking ganyan? Ang sarap ng damong gamot na ito. Ito ang pinakamasarap na damong gamot na natikman ko. Ano, kamusta? Ang damong gamot na ito ay sadyang mabango at nakakaakit. Tunay ngang kalidad. Ate Yue plano ko sanang dalhin ang damong gamot na ito sa palengke para ibenta, subalit na naisin ko sana na ikaw, Ate Yue ang magbenta nito at bigyan kita ng bahagi ng kita mamaya. Ping-an, bakit ka napakabait sa akin, sa iyong ate? Ping-an, dahil napakabait mo sa akin. Paano kung... Sa gayoyi, pumunta ka na lang sa bahay ni ate mamayang gabi? Babayaran ka ni ate ng husto. Bukas ang pinto para sa iyo mamayang gabi, ha? Ate Yue wag na po. Aray, Chen Ping-an. Masamang bata. Ang bilis tumakbo. Aray, Chen Ping-an, nandito ka pala. Mission, bakit ka na parito? Ako ay pumarito upang maghatid ng mga paninda ngayon. Mabuti, Chen Ping-an. Kahit ang aagaw mo ay sinundan ka na rito. Tama ba? Kailangan mo ibigay sa... Hindi, Ate Yue hayaan mong ipakilala ko sa iyo. Siya si Miss Shen ng Hui Chuntang, si Shen Chuyo. Chen Ping-an. Ngayong mayroon ka ng Little Vixen sa labas, hindi mo na kailangan ng ate mo, hindi ba? Aalis na ako. Teka, Ate Yue ako? Anong klaseng pagseselos yan? Huy, Chen Ping-an, ang baku naman ng daan ninyo. Hindi pa ba inaayos ang kalsada papunta sa baryo ninyo? Sakit sa puwet ko, para akong matatanggalan ng balakang. Hindi ko inaasahan na si Miss Shen pala ay may ganitong cute na panig. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Paumanhin, Miss Shen. Sa susunod na pumunta ka, sabihan mo muna ako, mahirap talaga ang transportasyon dito sa amin. Sa susunod, huwag mong hayaang sumakit ang puwet mo ulit. Hindi ko inakala na wala kang sasakyan at nahihirapan ka. Sino ang nakakaalam na ang daan ninyo? Hayaan mo na,
Tutulungan na lang kitang dalhin ang mga halamang gamot. Wag, Miss Shen, ang payat mo at maliliit ang braso at binti. Paano mo bubuhatin iyan? Ako na lang ang magbubuhat. Maliitin mo pa ako, ha? Magpaligsahan tayo kung ganoon. Ako na lang. Huwag na, huwag na. Ang lakas mo. Hindi na ako lalaban. Siyempre naman. Halika, tingnan mo. Ito, tingnan mo. Nasaan na ako sa pagtatrabaho? Sino ang gustong tumingin sa mga bagay mo? Ang lalaking ito, ang ganda ng katawan. Pwe, Shan Chuyu, anong iniisip mo? Kung nailipat mo na ang lahat, ibabalik ko na lang sa tindahan para ibenta. Sige, ingat ka sa daan. Paalam. Lolo, nandito na ako para mag-acupuncture sa iyo. Lolo, ang binti mo. Mas gumaling kaysa kahapon. Kung ganito lang palagi, makakatayo ka na muli. Ping-an, utang ko ito sa'yo. May araw pa pala na makakatayo ako ulit. Lolo, huwag ka nang mahiya, pamilya tayo. Ang gabi na, magpahinga ka na ng maaga. Ngayon, nagselo si Ate Yue. Kailangan ko talagang lumabas para kausapin siya. Lolo, lalabas muna ako saglit. Ping-an, madilim na sa labas. Saan ka pupunta? Mapanganib sa labas. Talaga, iniwan ni Ate Yue ang pinto na nakabukas para sa akin? Hindi kaya? Ping-an, halika, pasok na. Matagal na kitang hinihintay, ate. Ping-an, miss na miss ka ni ate. Ate Yue, hindi ba maganda ito? Ano ang hindi maganda rito? Maagang namatay ang lalaki ni ate. At single ka rin. Kung pareho tayong gusto, ibig sabihin ba hindi mo ako gusto? Ping-an. Ping-an. Inumin mo ang alak na ito, tapos buhatin mo ako papunta sa kama. Okay ba? Yue, lumabas ka na. May malaking gulo. Tita Liu, pwede bang bukas na lang natin pag-usapan? Gabi na. Ate Yue, siguradong may mahalagang bagay iyan? Bakit hindi mo muna tingnan? Yue, sa wakas, lumabas ka na. Nalunod si Momo, may hininga na lang siya. Inisip ko na malapit kayo sa isa't isa, tulad ng magkapatid. Kaya naisip kong puntahan mo siya at makita mo siya sa kanyang huling pagkakataon. Ano? Nalunod sigaw mo? Bakit hindi pa siya dinala sa ospital? Huli na? Huling hininga na lang ang natitira. Sumama ka na sa akin para tingnan siya. Ha? Ate Yue, bakit mo ako hinihila? Ping-an, dati mo na akong ginamot. Talagang magaling ka sa medisina. Samahan mo akong tingnan siya. Ha? Sige na nga. Tita Liu, kumusta na sigaw? Pumasok na ako at tiningnan siya. Hindi maganda ang lagay ni Momo. Yue, pumasok ka na. Tita Liu, paano kung si Ping-an na lang? Hindi naman talaga marunong sa medisina si Ping-an. Paano niya maililigtas si Momo? Hindi ito masyadong tama. Buhay ng tao ang nakataya. Ano nang inaalala niyo pa, kung tama ba o hindi? Si Ping-an dati ay gumaling sa sakit ng kanyang ulo at ginamot din niya ang lason sa aking binti. Hayaan na lang natin siyang sumubok. Ping-an, gumaling ka sa sarili mong sakit sa ulo? Kung ganoon, sige na, wala na tayong ibang pagpipilian. Ate Yue, pumasok na tayo.
Aray ko, ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin natin dito? Ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin natin? Mamatay na ako sa sobrang kaba. Tumahimik muna kayong lahat. Lumabas muna kayong lahat. Ito'y iwanan nyo na lang sa amin ni Ate Yue. Kailangan ni Ate Gao ng sariwang hangin. Tara na. Gaumao, kumapit ka lang. Kung iisipin natin noon, si Gao Mao at si Ate Yue ay mga magkatalo na dilag ng nayon. Ping-an, dali, bilisan mo. Ano pa ang hinihintay mo? Ping-an, sinasamantala mo pa ang sitwasyon. Ate Yue, wag mo na akong dungisan pa. Tinutusok ko ang kanyang mga acupuncture points para ang tubig sa loob ng kanyang katawan ay mailabas ng mas maaga. Ping-an, Mag, isip ka na ng paraan. Sige, Ate Yue, Mag, iisip ako ng paraan. Mag, iisip na ako ng paraan. Ay naku Mag, isip ka na. Ate Yue, nag-iisip na ako. Ate Yue, kailangan mo akong pakinggan mula ngayon. Ano man ang makita mo. Huwag kang magkakamali. Tagumpay. Nagtagumpay siya. Ate, gising ka na. Diyos ko po, Pin-an, marunong ka pala talagang manggamot. Pin-an, kailan ka pa natuto? Si Pin-an, ang baliw sa baryo natin. Iba na siya kaysa dati. Ang galing. Sa hinaharap, kapag sumasakit ang ulo o nilalagnat kami, pupuntahan ka rin namin. Sandali lang lahat. Huminto muna kayo. Dahil wala na kayong problema, aalis na muna ako. May delivery pa kami sa tindahan bukas. Aalis na ako? Lalo pang gumagaling si Pin-an. Nakakatuwa. Aray ko, binata. Sa wakas, dumating na ang gamot mo. Hindi. Buong magdamag ko itong iniisip. Napakaganda ng kalidad. Kukuha ako ng dagdag pang ilang kilo ngayon. Gusto ko ng 20 kilo. Makinig kayong lahat. Makinig kayong lahat. Ang aming, Baikaw? Pharmaceutical? ang mga herbal medicine ng Baikao Pharmaceutical ay limitado ang supply. 3 kilo lang bawat tao. Paalala lang. 3 kilo? Hindi iyan sapat. Ang gaganda nito ibigay bilang regalo. Sige na, dagdagan mo pa. Pumila kayong lahat ng maayos. Pumila ng maayos. Halika? 100 kilo ng gamot ng Baikao Pharmaceutical. Kumita tayo ng mahigit 780,000 piso. Kung magpapatuloy lang tayo sa ganitong pag-unlad, yayaman na tayo. Pin-an. Napakagaling mo talaga. Gayunpaman, kailangan pa rin nating taasan ang produksyon. Hayaan mong isipin ko ang solusyon. Hoy! Mayroon na ako. Anong paraan? Dali, sabihin mo na. Kung ayon sa aking plano, kung gayon, ang ani ng aming halamang gamot ay dodoble o higit pa. Talaga? Ping-an. Kaya, ano ang paraan? Gusto mo ba talagang malaman? Oo naman. Bilisan mo. Halikan mo muna ako bago ko sabihin sa'yo. Chen Ping-an. Wala kang hiya. Kung gayon, aalis na ako. Huwag mo akong masyadong mamimiss ha. Sino ang magmi-miss sa iyo? Chen Ping-an. May gusto akong sabihin sa iyo. Ano ang ipinag-uutos ng mahal na binibini? Kasi, iyon, tuwing dumarating ang buwan ng dalaw ko, sumasakit talaga ang tiyan ko. Nabalitaan ko na napakahusay mo mag-gamot. Pwede mo ba akong tingnan? Naku po, hindi kaya? Ang pangalan ko ay kumalat na sa buong mundo? Maliit na problema lang iyan, dysmenorrhea lang ba ang nararanasan mo? Halika, titingnan kita. Pumunta na lang tayo sa kwarto ko sa taas. Sige, walang problema. Tara na. Chen Ping-an, simulan na natin. Sige. Binibining Shen, humiga ka muna. Kukunin ko ang pulso mo. Sige.
Sobrang sensitibo naman ng katawan mo. Maliit na problema lang ang dysmenorrhea mo, kaya itong gamutin. Ito ay sa pamamagitan ng masahe at moxibustion. Kailangan mo akong tulungan. Talaga, kaya itong gamutin. Oo naman. Paano mo ako imasahe? Iangat mo ang damit mo. Binibinisyan. Nahihiya ka ba? Kung gayon, tatakpan ko ang aking mga mata. Sa ganitong paraan, hindi ko makikita. Pareho pa rin ba ang bisa ng paggagamot? Isa pa, kung tatakpan mo ang iyong mga mata, baka may mahawakan kang ibang bahagi, hindi bati malaking kawalan iyon para sa akin. Humarap ka sa likod. Huwag kang sumilip. Hindi pa sigurado kung sino ang mapapahamak. Sige. Oo. Haharap ako sa likod. Handa na ako. Sadyang si Binibini Shen ay isa ring kahanga, hangang kagandahan. Chen Ping-an, bakit hindi ka pa lumalapit? Oh, sandali lang. Ang sakit. Ang kati. Bakit ka dinudugo ang ilong? Kanina, labis ang lakas na ginamit, sobra ang kapangyarihan, kaya umagos pabalik ang dugo. Kailangan mo talagang bumawi mamaya. Hindi ko inasahan na ganyan ka pala kahina. Aba, Shen Chuyu, mabuti ang intensyon ko na gamutin ka, tapos pagtatawanan mo ako. Hindi ba? Nagkamali ako. Masama. Alam kong sinasamantala mo lang ako. Ikaw mismo ang humawak sa tiyan mo. Aray. Parang hindi na nga masakit. May epekto ang paggagamot mo. Mabuti, tapos na ang masahe para sa araw na ito. Magpatuloy tayo bukas. May susunod pa? Oo naman. Ang dysmenorrhea mo ay isang sakit na matagal na. Hindi ito gagaling sa isang beses lang na masahe. Hindi naman ako Diyos. Kaya yung sinasabi mong moksa, kailangan ding bumalik sa susunod? Oo naman. Minsan sa isang araw. Tuturuan kita bukas. Mukhang gumagabi na. Papasakayin ko na lang si Xiao Wang para ihatid ka pa uwi. Kung ganun ay, salamat muna Ginang Shen. Ginoong Chen, may papalapit sa atin. Umatras ka. Ginoong Chen, hinarangan na ang unahan. Tapos na. Ginoong Chen, makukulong tayo. Huwag kang mag-alala. Ako ang gusto nilang arestuhin. Huwag kang maghanap ng kamatayan. Patayin ang makina at bumaba. Bumaba! Hindi mo ba narinig? Dapat lumabas ka na dyan, di ba? Sa tingin mo ba, kaya mo akong arestuhin? Matigas ang ulo mo, pero may taong may malambot na ulo. Sa isang tawag ko lang, hindi na niya makikita ang araw bukas. Lolo, dahil gusto nilang maglaro, sasabayan ko sila panandalian. Alam ko na. Magaling iyan, tara na. Alam ko kung saan ako pupunta. Sabi nila malakas ka raw? Mukhang hindi ka naman pala ganoon kalakas. Mukhang may uutos sa kanila sa likod ng lahat ng ito. Saan ninyo ako dadalhin? Nasa labas na tayo ng bayan. Sa labas ng syudad tayo. Sa oras na iyon, kahit tumawag ka sa langit, walang tutulong sa iyo. Makikita natin kung ano ang gagawin mo? Si Liu Fashai ba ang nagpadala sa inyo? Walang komento. Tangalang siguro, kinuha ninyo ako? Dahil lang sa nakita ninyong ang negosyo ng herb garden ko ay gumaganda. Kaya naglupasay na kayo. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Ito lang ba ang kaya ni Liu Fashai? Tsaka, bakit hindi siya mismo ang pumunta para makita ako? Huwag kang bastos. Paano mo nagawang kausapin ang boss namin ng ganyan? Gusto mo na bang mamatay? Pero ang totoo, ganyan talaga. Hindi ba tinasa loob ka na ng sasakyan namin ngayon, di ba? Chen Ping-an, paano nangyari na? Ikaw na naman.
Ay naku, masama na. Si Pingan, binihag nila. Si Lolo Chen naman, nakatali rin sa isang poste. Maari mo ba silang iligtas? Sino yan? Saan siya galing? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, huwag kang manggulat ng ganyan. Kusa lang pong reaksyon. Nasaan si Chen Ping An ngayon? Nakakuha lang po kami ng impormasyon na si Ginoong Chen ay posibleng nasa labas ng bayan. Kung ganoon, dalhin muna ang ilang tao para iligtas, si Lolo Chen. At ang iba naman ay sumunod, pumunta doon, pero huwag munang kumilos. Masusunod. Binibining Shen. Alam mo ang lokasyon. Bakit hindi mo pa sila iligtas? Kung magmamadali tayo, mas lalo lang magtatago ang kalaban. Ito ay isang magandang pagkakataon upang palabasin sila. Hawak nila si Ping An. Hindi ka ba nag-aalala? Nag-aalala ako. Pero dahil sa katawan ni Chen Ping An, hindi pa siya mamamatay agad. Maghanda sa pag-alis. Alam mo ako rito nang may labis. Naabala. Para lang makipagkwentuhan sa akin? Sabi ni Liu Fasai, basta pirmahan mo ang kasunduan sa paglilipat, pakakawalan ka namin. Pero, kung may pinaplano kang masama, huwag mo kaming sisihin kapag sinaktan ka namin. Hindi kita ginagalaw ngayon, pero hindi iyon nangangahulugang maaari kang magpataasan ng ihi. Kapag pumirma ka, makaiwas ka sa mas matinding pagpapahirap. Wala sa tradisyon namin ang maging malambot ang puso. Mukhang wala kang balak makipagtulungan, kaya sisimulan ko ng basagin ang ulo mo. Boss, Akala niyo talaga, isa pa rin akong tanga tulad ng dati? paano marunong siyang mag-martial arts? Naglakas loob kang magpakita ng kayabangan sa aking teritoryo? Patayin niyo siya. Kayong mga walang kuwentang, anong silbi ninyo? Kayong iilan lang? May karapatan pa ba talaga kayong mangidnap sa akin? Ping An, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Nasugatan ka? Dadalhin na kita sa ospital ngayon. Ayos lang ako. Maliit na gasgas lang ito. Gagaling ito bukas. Ping An, bakit hindi ka na lang magpatingin sa ospital? Aalala ang ate mo. Ate UAA, nakalimutan mo na ba? May alam din? Ako sa panggagamot. Huwag na huwag kang mag-alala. Kayong lahat? Hulihin ninyo silang lahat at dalhin dito. Titingnan ko kung sino. Ang naglakas, loob na saktan ang kasosyo ni Shen Chuyu. Opo. Teka, wag muna. Dapat tayong maghintay ng tamang pagkakataon para sa mas malaking isda. Gusto kong makita kung anong iba pang panlilinlang ang kaya nilang gawin. Sige, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Naayos na ba? Boss, napakahusay makipaglaban ni Chen Ping An. Hindi namin siya kayang talunin. Mga walang kwenta. Lahat kayo ay walang kwenta. Ang dami ninyong tao, hindi nyo pa rin kayang talunin ng isang tao? Ha? Hahanapin talaga kita para pagbayarin sa susunod. Hindi sa natatakot ako sa iyo, ha? Pero salamat sa iyo at kay Ate Yue sa pagligtas sa akin. Umaga na. Bakit hindi ka na lang mag-almusal dito? Abal ako at nagdala ng isang grupo ng bodyguard para iligtas ka. Kaya syempre kakain muna ako bago umalis. Ping An, may kailangan pa akong asikasuhin. Aalis na ako. Simpleng pagkain lang ang meron kami dito. Sana hindi mo mamasamain. Mukha ba akong ganoong kaarte? Ay, Lolo, may bisita tayo. Ang ganda niya. Ang amo ng mukha niya. Lolo, ipapakilala ko sa iyo. Siya ang may-ari ng botika sa syudad, si Shen Chuyu. Ito naman ang lolo ko. Magandang araw po, Lolo.
Mabuting bata. Boss yan, dahil probinsya lang kami, kulang sa pasilidad. Sana hindi mo ito mamasamain. Hindi po, Lolo. Tawagin niyo na lang po akong Chuyu. Ping-an, bakit nakatayo ka lang dyan? Maghanda ka ng tubig para sa kanya. Sige po, ngayon na. Halika, inumin mo ang tsaa. Salamat. Dio, ngayong bumisita ka sa amin, wala akong masyadong naipaghanda. Hindi. Lolo, hindi ko talaga po ito matatanggap. Chuyu, alam ko, hindi mo kami minamaliit. Si Ping-an ay taga, probinsya. Pero wag mo siyang titingnan na parang sunga lang. Mabuti siyang makitungo sa iba. At sa mapapangasawa niyang babae, tiyak na siya ang pinakamahusay. Lolo, hindi pa po siya ang kasintahan ko. Aba, kung ganoon, bakit hindi mo pa siya ligawan? Halika, kumain ka pa ng marami. Huwag kang mahiya. Lolo, hindi ko na po talaga kaya. Lolo, hindi na rin po ako. Hindi na po kayang kumain. Busog na po talaga ako. May kailangan pa kaming usapan ni Chuyu tungkol sa trabaho, kaya aalis muna kami. Sige. Ay. Chuyu, mangako ka sa akin. Dadalaw ka pa, ha? Opo, sigurado po. Tara na. Aba, kay buti namang babae. Sana lang, siya ang maging asawa ni Ping-an. Para ang matanda kong ito ay makakamit na ng kapayapaan sa wakas. Ano nang ginagawa mo, Chen Ping-an? Kapag ipinagpatuloy mo pa yan, sisigaw ako. Hindi ba dapat isang beses sa isang araw ang acupuncture? Ano ba ang inakala mong ginagawa ko? Handa na ako. Sobrang sakit. Napakakati. Chen Ping-an, bakit ka dinudugo ang ilong? Masyado kasing napagod ang aking enerhiya kanina. Sobra ang gamit ng aking kapangyarihan, kaya umakyat ang dugo sa aking ilong. Ginang Shen, buti na lang at nandito ka ngayon. Magpahinga ka muna ng isang araw. Babalikan kita para muling gamutin bukas. Malapit na ring maayos ang problema mo sa dysmenorrhea. Sige. Ang pagpapamana ng kaalamang medikal, mas nagiging sanay na ako sa paggamit ng kasalukuyang kaalamang medikal. Pero, paano ako makakahanap ng susunod na tagumpay? Ito na. Narito na. Haha. Ang lakas ng loob mo. Ninakawan mo pa ang bahay ko. Tingnan mo ang aking walang anino na kuko. Parang may mali. Hayop ka. Ikaw. Huwag kang sumigaw. Ako si Chen Ping-an. Hala, bitawan mo ang mga kuko mo mula sa akin. Ngayon na. Ako. Akala ko kasi sa bahay ko. May nakapasok na magnanakaw. Hindi ko sinasadya. Anong mata ang ginamit mo at nakita mong magnanakaw ako? At hinawakan mo pa ako rito. Maniwala ka. Huhukayin ko ang mga mata mo at pupugutin ko ang mga kamay mo. Oh, sige na. Kasalanan mo rin. Bakit ka gumagala sa kalagitnaan ng gabi ng palihim? Ako, palihim? Uhaw lang ako nitong hating gabi. Gusto ko lang sanang uminom ng tubig.
Hindi ko alam na nakarating na pala ako rito sa dilim. Baka naman, may masama kang balak sa akin. At palihim ka na pumunta sa kwarto ko, ano? May masamang balak ako? Huwag mo nang ituloy ang kalokohan mo, ano? Dahil kung hindi, sisirain ko ang bibig mo. Sisirain ang bibig ko? Hindi na makakapagbigay ang Hui Chuntang ng mas malaking serbisyo kung gayon. Hoy! Sa reseta na ito, ang Hui Chuntang ay makakagawa na ng sarili nitong gamot. Pero wala tayong autorisasyon para gumawa ng gamot sa Hui Chuntang. Ito, kailangan kong mag-isip ng paraan. Ay, tama. Kilala ko ang May, ari ng Mayland Pharmacy. Ang kanilang grupo ay may autorisasyon para sa paggawa ng gamot. Eksakto, maaari tayong makipagtulungan sa kanila para magkaroon ng panalong sitwasyon. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na! Ate Meland, Kapatid Chuyo, matagal na tayong hindi nagkita. matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ka na parito sa akin ngayon? So siya pala ang malaking boss ng Melan Group. Itong guwapong binata, boyfriend mo? Ate Meland, anong iniisip mo? Hindi ko siya boyfriend. Siya ang aking business partner. Ang pangalan niya ay si Pingan. Kung ganoon, kung hindi mo siya, aagawin ko siya, sige ka. Hindi pwede iyan. Ate, napadaan kami ngayon para makipag-usap tungkol sa negosyo. Mayroon kaming hawak na reseta. Gusto naming makipag-partner sa iyo. Ikinagagalak kitang makilala ng lubos. Siguraduhin mong aalagaan mo ng mabuti ang kapatid kong si Chuyo, ha? Bakit si Ate Melan ay mas mapang? Akit pa kay Ate Yue eh. Sige, tinatanggap ko ang partnership na ito. Pero, kailangan ko siyang manatili sa Shoantang. Nang isang buwan, para asikasuhin ang ilang mahihirap na kaso sa tindahan ko. Ano ang iyong sagot sa aking tanong? Walang problema. Masayang pakikipagtulungan. Masayang pakikipagtulungan. Pero, bigla na lang nawalan ng malay si Jiwoo. Nakakuyom ang panga niya, natusok na siya ni Dr. Lee ng 10 beses, pero wala pang reaksyon. Dali, dalhin siya sa higaan ng klinika. Gisingin si Dr. Chen. Panloob na paggalaw ng hangin sa atay at ang plema ay bumabalot sa puso. Kumuha ka ng 2 tael ng katas ng kawayan at ipares sa Anggong Niu Wangwan para inumin. Dr. Chen, siya, nagdudugo ang kanyang ilong. Ito ay panloob na lason na lumalabas. Dali, magpakulo ng sabaw ng Ling Jiao Guteng. Dr. Chen, ang inyong kasanayan sa pagpapanumbalik ng buhay. Para kang si Huatuo na nabuhay muli. Kunin mo ang aking banga ng lumang tuyong balat ng orange, ipare sa porya, para kay Jiwoo, pakuluan at painumin siya para sa kalahating buwan na pagpapagaling. Matutulog muna ako. Huwag kalimutang magtira ng pagkain para sa akin mamayang tanghali. Anong ginagawa ninyo sa oras ng trabaho? Hindi po. Sino po kayo? Ako ang pinsan ni Jisheng. Kagagaling ko lang sa ibang bansa. Ang ate ko ay kasalukuyang nagre-research tungkol sa formula ng gamot. Kaya ako muna ang mamamahala sa Shoantang. Ang luluwag at nagkakalat ninyo. Anong klaseng itsura iyan? Tumatanggap kayo ng sweldo ng ate ko, pero nagpapabaya ba kayo sa trabaho? Pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Tama na. Kayo? Dalawa? Tanggal na kayo sa trabaho? Ngayon, aayusin ko talaga ang Shoantang. Titingnan ko kung gaano karami pa ang mga parasito dito. Boss,
May sinagip lang tayong isang tao. Ilang salita lang ang nasabi namin. Bakit siya nagkakaganyan? Kung hindi ako nagkakamali, iyan ang epekto ng bago niyang posisyon at kapangyarihan. Nagsisimula pa lang siyang magpakita. Kailangan ba nating sabihan si Dr. Chen? Tulog pa siguro siya ngayon. Sa tingin ko itong batang Panginoon, hindi naman siguro siya ganoon katanga para galawin ang hindi dapat galawin. Kung hindi, talagang mapapahamak siya. Isa lang ang layunin ko sa botika. Gusto kong ituring ninyong lahat ang botika na parang sarili ninyong tahanan para sa botika ay lumago at lumakas. Talaga bang itinuring ninyong parang inyong bahay ang botika? At namuhay kayo rito? Ako? Ako? Anong ako? Tanggal ka na. Aba, may natutulog pa sa gitna ng araw? Talagang ginawa ninyong sarili ninyong tahanan ang botika. Natulog pa talaga? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ikaw, tanggal ka na. Tatanggalin mo ba ako? Inaaalis mo ako? Oo. May problema ba doon? Wala namang problema. Pero, alam mo ba kung sino ako? Hindi mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga, sisantihin kita ngayon. Hindi naman masamang sisantihin ako. Kaso lang, Tama na. Magkano ba ang sweldo mo kada buwan? hindi ko alam kung magkano kada buwan. Pero kung magtagumpay ito, maaari akong makakuha ng milyon-milyon sa isang taon. Ang pinsan ko mismo, hindi ako binibigyan ng milyon. Siya pa? Milyon? Bakit ka natutulog pa rin sa kumpanya? Mga parasito na tulad mo, hindi nararapat manatili sa kumpanya. Umalis ka ngayon. Kasalukuyan lang akong nagligtas ng isang tao at nakilala na ang Xiao Antang. Anong problema kung matulog ako sandali? Hindi ba yan ang pangunahing trabaho mo ang magligtas ng tao? At inutusan ka ng Xiao Antang na magligtas ng buhay, tapos natutulog ka rito? Tumatawa ka pa? Umalis ka. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa Xiao Antang. Binibining Lee, si Chen Ping An ay napakahusay sa medisina. Kung sisantihin niyo siya ng ganoon, baka... Anong mahusay sa medisina? Sa mundong ito, marami ang mahusay sa medisina. Ang taong natutulog sa trabaho? Sa tingin mo, may kakayahan ba yan? Pinsan, Habang pinamamahalaan mo ang Xiao Antang, may isang mahalagang bagay kang nakalimutang ipaalala. May isang lalaki sa kumpanya natin na nagngangalang Chen. Huwag na huwag mo siyang gagalawin. ang nagngangalang Chen? Na kaya yun? Anong nangyari? Ilang tao bang may apelyidong Chen sa kumpanya natin? Marami siguro. Binibining Lee, tingnan mo, nandito silang lahat. Siya ang talentong matagal nang hinahanap ng ate mo. Ang reseta na abala kong ginagawa ngayon ay galing sa kanya. Nakalinya dito ang buhay ng ating botika. Reseta. Aha. Ate, ang tinutukoy mo ba ay ang doktor ng medisina mula sa Stanford University? Na si Chen Pinan? Tama. Si Chen Ping An nga. Sa kumpanya natin, may isang may pangalang halos katunog niya. Pero ang taong yon, pumasok lang dito dahil sa koneksyon at isa lang siyang palamuti. Humanap ka ng pagkakataon at paalisin mo na lang siya. Ate, huwag kang mag-alala. Matagal ko na siyang pinaalis. Ang galing mo naman. Pagkatapos kong asikasuhin itong reseta, pupunta ako dyan para tingnan. Ate, focus ka lang sa reseta. Huwag kang mag-alala. Sabi ko na nga ba, paanong papayagan ni ate ang ganyang mapagsamantala sa kumpanya natin? Aalala ka lang sa wala. Alala lang po ako. Pero, Binibining Lee, hindi mo ba pupuntahan si Chen Pinan? Mataas at gwapo. At napakagaling pa sa medisina. Hayaan na lang. Pero may kilala akong mas mahusay pa sa kanya. Binibining Lee, mukhang may inspirasyon ka na? Kaklase ba o kaibigan sa internet? Masamang balita. Binibining Lee, bumalik na naman ang sakit ni Boss Wu. Ano? Sinabi ng kasama ni Boss Wu kanina
Nabigla na lang huminto sa paghinga si Boss Wu. Kailangan niya ng agarang lunas. Ano bang gulo yan? Hindi ba kayong lahat ay marunong maggamot? Bakit hindi niyo siya gamutin? Pero Anong kaba ang nararamdaman mo? Sabihin mo na agad. ang taong nakakagamot sa sakit ni Boss Wu ay pinaalis niyo na. Ngayon, ang botika ay wala nang makakahanap ng lunas. Hindi ako naniniwala na ang isang malaking show antang ay hindi mapapatakbo kung wala sila. Binibining Lee, ano na ang gagawin natin ngayon? Agad itong solusyonan. Kung hindi, kapag ito ay tumagal pa, makakaapekto ito sa reputasyon ng ating show antang. Ngunit, Hay, may naisip akong paraan. kay Binibining Lee lang po ang ganoong diskarte. Siguro ito na ang gusto kong tao. Umalis ka. Malapit lang ako, padating na. Ang boses na yan, parang pamilyar, ano? Sa tingin ko rin, parang pamilyar. Baka taga-botika natin? Huwag na muna nating pansinin yan. Sige na, magtrabaho ka na. Pupunta lang ako sa dressing room. Si Miss Lee, retouch lang? Magtrabaho ka na. Kaninong cellphone to? Ang WeChat account na ito? Kay Chen Pingan. Pwede mo silang papagawin muna ng paraan para mapigil ang pasyente. Chen Pingan, may alam ka nga talaga, pero mapupunta sa akin ang kredito na to. Hindi ko talaga inakala. Si Miss Lee, may lihim palang pagtingin kay Chen Pingan sa ganyang klase ng hamak na tao, pero mukhang hindi pa sila nagkikita. Hindi ba para sa akin talaga ito? Ayos na? Kung makuha ko si Li Jiaojiao, tiyak na makuha ko rin si Sheng Meilan, natural na hindi na mahirap. Lubos akong masisiyahan sa iisa ng dalawang magkapatid. Miss Lee, hindi kaya ikaw yung nasa online forum na arte? Ikaw si Kuya Ann? Ako nga. Hindi ko inakala na si Miss Lee ay ang maarte. Dito sa Showan Hall, mas mabuti kung tawagin tayo sa ating posisyon. Kuya Ann, Dr. Chen, di ko inaasahan na dito ka pala sa ospital namin nagpapatingin. Ang pananaw mo na ipinost mo sa forum noon, talagang ang galing. Huwag na nating pansinin ang kasikatan. Ang mas mahalaga ngayon ay kung paano mapapagaan. Ang sakit ni Boss Wu. May naiisip ka na bang paraan? Nakita ko na ang dila niya kanina. Gawin na lang natin ito, muli tayong mag-diagnose. Tara. Hindi pa tapos ang kalahating oras. Sige na. Chen Ping-an, mali ang ipinaghalo mong gamot ni Boss Wu. Naglakas, loob ka pa rin gumalik. Binibini, kadarating lang ng balita tungkol sa inyo. Ang taong hinahanap ninyo, umalis na sa show Antang. Talagang umalis si Ping-an? Opo, 10 minuto lang ang nakalipas. Ang sabi, ang pinsan ni Sheng Meilan, inayos ang klinika. Ang unang ginawa niya ay sinibak si Ping-an. Si Ate Meilan ba, may sama ng loob kay Ping-an? O kaya, hindi nagtagumpay ang formula? Pero maliit lang po ang ating klinika. Wala pa kaming karapatan sa paggawa ng gamot.
Papayag kaya si Ginoong Chen na makipagtulungan sa atin? Siyempre, maaari. Ako ang nagdala sa kanya. Paano ko hahayaang mapahiya siya? Sa tingin mo, baliw ako? Kapag nakita mo na ang galing at himala ng kanyang medisina, malalaman mo na. Ihanda ang sasakyan. Ako mismo ang pupunta sa Show Antang. Masusunod po. Chen Ping-an. May iba pa bang kailangan? Paano ba naman kung sino? Sino na lang ang nagiging doktor ngayon? Ikaw? Chen Ping-an. Mula nang umalis ka, lumala ang sakit ni Boss Wu. May makatuwiran akong dahilan upang maghinala na sinadya mo itong paghihiganti. Walang kwenta ng sinasabi mo. Chen Ping-an, alam ng lahat ng tao sa Xiao Antang na ikaw ang humawak sa paggamot kay Boss Wu. Kakalis mo pa lang, at pagkatapos noon ay bumalik na ang sakit ni Boss Wu. Kung hindi ikaw, sino pa kaya? Gago. Sino? Sinong ginagago mo? Security. Ano, Miss Lee? Balak mo bang pilitin ang pag-amin na walang tamang proseso? Chen Ping-an, mas mabuti pang magsabi ka na ng totoo. Kung hindi, ipapadala kita sa istasyon ng pulis. Hindi ka lang makukulong. Kailangan mo pang bayaran ang Show Antang ng malaking halaga ng pera. Hindi na kailangan magsalita pa ng anuman. Dakpin niyo ako ngayon. Titingnan ko kung sino sa huli ang luluhod at magmamakaawa sa akin. Miss Lee, iniisip niya na hindi mo siya magagalaw. Chen Ping-an, sa simula, dahil empleyado ka ng Show Antang, ayoko sanang pahabain pa ito. Pero napakatigas ng ulo mo. Mula ngayon, ang lahat ng botika na may transaksyon ng halamang gamot sa Show Antang ay hindi nagagamit kay Chen Ping-an. Kung malalaman ni Ate Meilan na ganyan ang ginagawa mo. Si Ate Meilan? Karapat, dapat ka bang banggitin siya? Sige, hihilingin ko na lang na ang ginagawa ninyo ay malaman ni Ate Meilan sa huli. Tigilan mo na ang pagiging walang kwenta. Teka lang. Ang taong ito ay ipinagtatanggol ng Hui Chuntang. Ikaw si Binibining Shen ng Hui Chuntang? Bakit ka nandito? Ano, hindi mo ba ako tinatanggap? Ang usapan natin, hindi pa tapos. Para sa isang umalis na empleyado, si Binibining Lee, talaga bang nagpakita ka ng ganitong kadakilang pagpapakita? Ang mga patakaran ng inyong Showantang talagang lumalaki na. Kayo po ay... Kinakausap ko si Binibining Lee. May karapatan ka bang magsalita rito? Bago umalis si Chen Ping-an, pinalitan niya ang mga sukat ng sangkap ng gamot na nagpalala sa sakit ni Boss Wu. Dinala ko siya sa istasyon ng pulisya. Ano ang mali doon? Naitanong mo ba kay Ate Meilan kung paano nakapasok si Chen Ping-an sa Showantang? Siyempre, naitanong ko. Si Chen Ping-an ay isa lamang pabigat. Sabi ng pinsan ko, dapat kong alisin ang taong tulad niya sa lalong madaling panahon. Talaga bang iyan ang sinabi ni Ate Meilan? Oo naman, bakit? Dalhin niyo na siya. Dahil pinayagan ni Ate Meilan na umalis siya. Kung gayon, kukunin ko si Chen Ping-an. Ito. Kalahati ng equity ng Hui Chuntang. Magkasama tayong bubuo ng gamot. Nakuha ko na ang karapatan sa paggawa ng gamot. Dapat ba siya riyan? Pero nangako ako kay Ate Meilan dati. Kung idadagdag mo ako, si Shen Chuyu, na personal na tutulong sa iyo. Paano iyon? Binibining Shen, isinasaalang, alam ko na ikaw lang ang nagtatag ng Hui Chuntang at kilala mo rin ang ate ko, kaya pinaaalalahanan kita. Ang Chen Ping-an na iyan ay isang tao lamang na nakapasok dahil sa koneksyon. Si Sheng Meilan mismo ang nagsabi niyan. Talagang totoo. Nabaliw na ba si Ate Meilan? Diba dati, maayos naman, at nakikipagtulungan siya kay Ping-an? Bakit niya nasasabi ang mga ganyang bagay? Sabi mo nakapasok ako dahil sa koneksyon? Hindi ba? Sige, kung gayon, pakisabi na lamang ng maayos kay Ate Meilan, maghiwalay na lang tayo ng mapayapa. Chen Ping-an, huwag ka nang magpanggap na importante. Hindi ka man lang kilala ni Boss Sheng namin. Binibining Lee, hinahayaan mo ang empleyado mo na manggipit ng ganyan? Ganyan ba ang patakaran ng Showantang sa pagtanggap ng bisita? Ikaw? Inatake ng sakit si Boss Wu na nagdulot ng malaking pagkalugi sa Showantang. Isinasaalang, alam ko lang na sa Showantang siya nagtrabaho. Kaya pinalampas ko na. Sige, umalis na tayo. Teka lang, hindi pa ako tapos magsalita. Ano pa ang kailangan mo? Bilang pangunahing sanhi ng insidente, hinihingi ko na maglabas ka ng pahayag ng paghingi ng paumanhin para maibalik ang malinis na reputasyon ng Showantang. Kung hindi, maghanda na kayo dahil tatanggap kayo ng sulat mula sa abogado. Hindi ba kayo masyadong sobra? Ano kung sobra kami?
Kung ganoon, papasok na ako sa Huichuntang. Ang galing. Kahit saan ka pa magpunta, kailangan mo pa ring maglabas ng public apology. Kung hindi, Binibining Lee, kung magpapadala ka ng demand letter, diretso mo nang ipadala sa Huichuntang. Ituring mo na itong deklarasyon ng digmaan sa pagitan ng ating dalawang pamilya. kung iyan ang gusto mo. Binibining Shen? Nakakadiri rito ang amoy. Umalis na tayo. Sige. Binibining Lee, hindi siya karapat, dapat na ikagalit mo. Kuya Ann, parang hindi ka naman ganyan dati. Noong dati, kapag may nangyayari, palagi kang kalmado at hindi nagpapanik. Ayaw ko lang naman na makita kang nasasaktan, hindi ba? Hindi ba? Kaya? Hindi niya lang napigilan ang sarili niya. Talaga? Oo naman. Hello? Ate Maylan, si Shen Chuyu ito. Tungkol sa mga reseta ng gamot, papasok na rin kami sa laro. Dati, hindi ba't sinabi mo na ipapagawa mo sa Maylan Pharmaceutical ang paggawa ng reseta? Bakit? Nagpapaliwanag lang ako. Hindi ako humihingi ng opinyon. Anong nangyayari sa batang ito ngayon? Hindi pa siya kailanman gumamit ng ganyang tono sa akin. Masama. Pinsan, anong nangyayari? Pinaalis mo ba si Chen Ping An sa Shawantang? Ate, huwag kang mag-alala. Ang pinatalsik ko sa kumpanya ay isang tambay lang na nakalusot sa loob. Imposibleng siya ang haligi ng kumpanya. Kung ganoon, bakit ganoon ang sinabi sa akin ni Shen Chuyu sa tawag? Ate, ganito po ang nangyari. Noong araw, nang magkita kami ni Shen Chuyu, Kaya pala, sinadya mo? hindi naman ako bobo. Sa una, nasilaw ako sa galit. Pero kung iisipin, ano ba ang kaya ng taong nakalusot lang dahil sa koneksyon? Gusto mong linlangin si Shen Chuyu? Tama. Kaya ang show antang, tiyak na mas uunlad kaysa sa Huichuntang. At saka ate, nasa iyo pa ang reseta. Pero si Shen Chuyu, nang walang dahilan kukunin ng isang taong mas mahina kaysa kay Chen Ping An, bakit? Baka, para hindi maungusan ng show antang? Kung ganoon, ang show antang, ay ipinauubaya ko na sa iyo ang buong responsibilidad. Sige. Ping An, pwede bang humingi ng pabor sa iyo? Ano? Nabalitaan ko, iyong Miss Lee ba ay nagpaalis ng maraming dating empleyado ng Show Antang? Miss Shen, nagmamadali kang. Palakihin at patibayin ng Huichuntang. Hehe. Sige, kukontakin ko muna ang ilang tao. Lee, Ange, walang ibang tao rito. Tawagin mo lang ako tulad ng dati. Xiao Jiao? Bakit bigla mong ganyan ang tawag mo sa akin? Hindi ba Jiao Jiao ang tawag mo sa akin dati? Hindi pa ako agad nakaka-adjust? Masasanay din ako? Nga pala Anje, ipinasa sa akin ni ate ang pangangasiwa ng show antang. Kailangan mo akong tulungan ng husto ha? Ito ay isang malaking biyaya. Kapag nakuha ko ang tangang babaeng ito, ang buong show antang, ay magiging akin din sa huli. At mas makakalapit pa ako sa halimaw na Sheng Meilan. Huwag kang mag-alala, buong puso akong susuporta. Nga pala, kailangan ba tayong mag-hire ng ilang bagong tao para pumasok? Marami tayong sinibak ngayon. Hindi na kailangan. Nandito naman ako. Ang Chen Ping An na iyon, matagal na siyang nagsulat ng kung anong universal na reseta. Ngayon, mapupunta lang ito sa akin. Masamang balita, napakasamang balita. Ano ang nangyayari? Ang ilang matatandang master kanina ay biglang samang nagbitiw. Ngayon, ang pagpapagaling sa pasyente ay ganap ng huminto. Ano? Ano? Sabay-sabay na nag-resign? Bakit? Hindi po sila nagsabi, pero may nakarinig na inakit daw sila ng dating katrabaho. Si Chen Ping An siguro yan. Siya nga yan. Binibining Lee, wala na pong doktor para sa mga pasyente ngayon. Ano na pong gagawin natin? Bakit kayo natataranta? Nandito naman ako, ah. Kuya An, tulungan mo naman ako. Huwag kang mag-alala. Ilang mga matatandang doktor lang naman yan na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hintayin mo lang. Maghahanap ulit ako ng ibang tao. Tama, mapapalitan ko na ng sarili kong mga tao ang Shaosan Hall. Mamaya, tawagin natin ang ilan sa mga kaibigan natin. Sabay-sabay nating sasakupin ang Shaosan Hall. Sige. Iyan na ang napagkasunduan. Ano na?
Ayos na. Nakahanap ako ng ilang eksperto. Bagamat ang kasanayan nila sa panggagamot ay hindi hamak. Nakasinghusay ng sa akin, may sobra pa silang kakayahan para gamutin ang maliliit na sakit. Alam ko na ikaw ang pinakamahusay. Magandang araw po, Miss Shen. Ang ilan sa mga ito ay mga veterano sa tindahan ng gamot. Kasama sila, panatag na ang Hui Chuntang. Napakaganda. Pero nagmamadali tayo. Kailangan pa rin nating bilisan ang pag-usad. Huwag kang mag-alala, Miss Shen. Nandyan si Dr. Chen. Siguradong mangunguna tayo. Pero ang reseta ni Ate Maylan, nakumpleto na. Tayo rito. Yung reseta machine nila, isa lang iyan na balangkas ng eksperimento. Kung patuloy nilang gagamitin iyon, Anong mangyayari? iyang Maylan Pharmaceutical, siguro magkakaroon ng malaking problema. Kami ay batay sa reseta, patuloy na naghahalo at sumusubok. Kung muling magsisimula ang Shao Antang, lamang tayo sa progreso. Pero kung sila ay patuloy na gagamit ng pang-eksperimentong balangkas, tiyak na pagdurusa ang kanilang kakaharapin. Gabi na, matagal na rin akong hindi nakakauwi para makita si Lolo. Ito? Mukhang napapalaki rin ang pagsasanay ang bukal. Hindi ko alam kung ano pa ang sorpresa na maibibigay nito sa akin. Chen Ping-an, may malaking problema. Hey, anong nangyari? Hindi ba iyong reseta ay kasalukuyang hinahanda pa lang? Baka sila na mismo ang nagtagumpay? Ano bang iniisip mo? Hindi. Ang Baikaw-Yao yan natin ang may problema. May nagsumbong, pagkatapos nilang inumin ang mga gamot natin, nahilo at nagkasakit ng ulo at ngayon ay ginagamot pa rin sa ospital. Kasalukuyan, kumakalat sa labas na may mali sa mga gamot natin. Ngayon ay lumalaki na ang gulo, maging ang Medical Association ay nakialam na. Huwag ka nang tumulala diyan. Mag, isip ka na ng paraan. Kung magpapatuloy pa ito, hindi lang tayo, pati ang reputasyon ng Baikaw Pharmacy, pati na rin ang Hui Chuntang, magkano ang mawawala sa atin araw-araw. Walang silbi kung babalik lang tayo ng ganitong walang ginagawa. Bakit naman walang silbi? Ang mga gamot natin, lahat ay legal at naaayon sa regulasyon. Kapag ipinakita ko ang Ngayong pagkakataon, sigurado akong may set up para kalabanin tayo. ibig mong sabihin, gawain ito ng mga kakumpetensya? Malamang natama ako. Kundi, bakit pagkatapos nating magsumbong, agad tayong sinisiyasat at iniimbestigahan? Kailangan nating isip ng ibang paraan. Ha? Bakit? Hindi ba tama ang sinabi ko? Wala lang. Nagtataka lang ako kung bakit. Napakahusay mo na ngayon. Hindi lang sa medical skills at pagtatanim, pati na rin ang pagsusuri mo ay napakagaling. Sige na, huwag kang magmayabang. Isip ka na ng paraan. Sige, hayaan mong mag-isip ako. Dahil nakialam na ang asosasyon ng medisina, doon tayo magsisimula sa asosasyon. Chuyu, alam mo ba kung ano ang pangalan ng presidente? Ano ang mga hilig niya? Ang pangalan niya ay Lin Yuzi. Bagong upo lang siya. Ang narinig ko lang, madalas siyang naghahanap ng manggagamot para sa katawan niya. Makakatulong ba iyon? Sobrang makakatulong. Ano ang iniisip mo? Wala akong iniisip. Chuyu, pwede mo ba akong tulungan na kausapin siyang lumabas? May sarili akong paraan upang ayusin ito. Sige. Pasensya na talaga. Humarap sa mahabang pulong, kaya napaghintay ko kayo. Masyadong mapagpakumbaba si President Lin, kakarating lang din namin. Sino ito? Kasosyo ko siya sa negosyo. Magandang araw po, President Lin. Ako po si Chen Ping-an. Boss, Shen, magpakatotoo na tayo. Ako ang inimbitahan mo
Alam ko ang pakay mo, pero bago pa lang ako sa pwesto, hindi pa siguro gaanong mabisa ang salita ko. Sa tingin ko ay madidismaya ka ngayon. Nagpapakumbaba po kayo, Presidente Lin. Kapag kayo na po ang gumawa nitong maliit na bagay, tiyak na masosolusyonan ito. Kumain muna tayo ngayon at huwag nating usapan ng iba pang bagay muna. Sinabi ko na sa iyo, siya ay masyadong tuso at hindi siya madaling tumulong. Hayaan mo sa akin. Narinig kong si Presidente Lin gusto ang aalaga sa sariling kalusugan. Sa edad mong iyan, ano ang alam mo sa pangangalaga sa kalusugan? Mga kabataan, dapat lang magtrabaho ng masigasig. Ginoong Shen, may biglaan akong naalaalang kailangan kong gawin. Paalam muna ako ngayon. Hintay muna kayo sandali, Presidente Lin. Bagamat bata pa ako, mayroon naman akong kaalaman sa medisina. Presidente Lin, hindi ba tinitong nakaraang araw? Palagi kang nakakaramdam ng pagod at panghihina at hindi maganda ang iyong tulog? Paano mo nalaman? Iniimbestigahan mo ba ako? Makikita, medyo napupuwersa ang iyong katawan. May pinsala ang iyong lamang, loob. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Kung nakita mo na, magagamot mo ba? Aba, oo, magagamot. Marahil hindi mo alam, Ginong Lin, na kapag maayos na ang pangangatawan, natural na magiging maayos ang negosyo. Ganun ba talaga? Kahimala? Siyempre, kapag gumaling ang iyong katawan, magiging masarap ang lahat ng pagkain. Ang iyong kapalaran sa yaman, sa kapangyarihan, natural na gaganda. Kapatid na Chen, alam mo ba kung paano gamutin? Ngunit, ang aking Baikao Pharmaceutical ay isinumbong. Inimbestigahan ko na iyan? Wala kayong kasalanan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Hahaha. Chen Ping-an, ang galing-galing mo. Sabi ko na sa iyo, ang gati kaya kong solusyonan. Talagang masosolusyonan ko. Ayan, President Lin, kumain muna tayo. Gutom na ako. Opo. Ako ang maglilibre nito. Kahit anong kainin ninyo. Pasensya na sa ginawa ko kanina. Uy. Halika, Brother Chen. Mag, iinom ako para sa iyo. Wag na po, wag na po. Brother Chen, talaga bang gagaling ang sakit ko? Ang specialty ko ay ang tradisyonal na Chinese medicine. Hanggat mananatili ka sa paggamot, acupuncture at conditioning, at susundin mo ang reseta na ibibigay ko, natural na gagaling ka. Si Brother Chen ay isang pambihirang manggagamot. Aasa ako sa inyo pagkatapos nito. President Lin, paano naman po ang problema sa aming herbal medicine? Aasikasuhin ko agad. Hoy, bawiin ninyo ang parusa sa Baikao Pharmaceutical. Ngayon na. Presidente Lin, maraming salamat po sa inyo. Aalay po ako sa inyo ng isang inuman. Kung magpapasalamat ka, si Kaibigang Chen ang pasalamatan mo. Halika, Kaibigang Chen. Iinom ulit ako para sa'yo. Ay, sige. Nga pala, alam ba ninyo kung sino ang nagsumbong? Hindi ko alam. Si Liu Fasai. Si Liu Fasai? Kaya nga pala. May samaan ba kayo ng loob? Mayroon kaming kaunting alitan lang. Huwag na huwag kang alala, pababayaran ko sa kanya ang ginawa niya. Haha. Vice Presidente, kayo po ang bahala. Ang tungkol sa usapin ng Baikao Pharmaceuticals, ipinagkakatiwala ko na ito ng buo sa inyo. Maliit na bagay lang iyan. Ay. Unahin nating sirain ang reputasyon nila. Tapos, kapag hindi na nila kinaya, maari ka ng ani ng biyaya. Pagdating ng takdang panahon, ang tindahan, ang mga babae, lahat ng ito ay mapupunta lang sa iyo. Aroy, kayo ang malaking anghel ko. Inuman ko po kayo ng may paggalang. Mabuti, sige, mabuti. Hehehehe. Hello, ako ito. Hoy, ako ito. Hindi ko alam. Sige, naiintindihan ko. Tanga. Halos matanggal ako dahil sa iyo. Umalis ka na sa teritoryo ko. Huwag mo nang subukang magnegosyo. Vice Presidente,
Vice Presidente, hindi mo naman talaga pwedeng gawin sa akin ito. Ang pamilya ko ay umaasa sa negosyong ito. May matatanda akong inaalagaan at mga bata akong pinapalaki. Maawa na po kayo. Pwede mo ba akong palampasin? Palampasin ka? Sino naman ang magpapalampas sa akin ha? Bago ka manira ng tao, hindi mo ba muna check ang background? Background? Ano ng background naman yan? Huwag mong sabihin ganyan. Ang taong nasa likod nila ay ang presidente? Buti naman, at meron ka pang utak. Umalis, hindi ka pa umaalis. Sige, sige. Chen Laudi. Mahina ka sa inuman, ah. Kuya, hindi ko na talaga kayang uminom pa. Sige. Chen Laoban. Lasing na si Chen Laudi. Samahan mo siya sa kwarto para makapagpahinga. Ito ang room key. Lin Huizang, hindi pa namin. Naiintindihan? Wala akong nakita. Mag, usap muna kayo ng matagal, ah. Aray, Lin Huizang. Naku, kasalanan mo talaga to. Tara na. Ah. Ang init. Ang init. Ang init. Parang may utang ako sa iyo noong nakaraang buhay. Ibaluktot mo ang braso mo. Kahit maghubad lang, hindi ka pa rin mapakali. Ang init pa rin. Halina, nandyan na. Ang lamig. Hayop ka. Ito ang una kong halik. Nasaan ako? Nawalan ako ng malay kagabi. Hindi tama. Ang totoo naman ng panaginip na ito? Sandali, nasaan si Chuyu? Hayop ka, Chen Pingan. Isa kang malaking hayop. Hayaan na, balik muna ako para tingnan kung kumusta na ang reseta. Hi, mga kasama. Ang bagong resip ay nasa huling yugto na ng pag-aaral. Kaya, mayroon na lang tayong kalahating buwan. Dapat tayong magpursige. Huwag kayong mag-alala, mga kasama. Nasabihan ko na ang finance department. Bibigyan ko kayo ng 2 beses na suweldo. At, kapag nagtagumpay tayo, bawat isa ay makakakuha pa ng 3% dibidendo. Oh, yehey! Binibining Shen, huwag kang mag-alala. Kahit pa maluma at mabutas itong mortar at pestle, kailangan naming ihanda ang resip. Tama. Para makita ng mga tao sa Show and Tang na kaming taga, Hui Chun Tang ay mahuhusay din sa medisina. Eksakto. Antayin na lang ninyo ang magandang balita namin. Kailangan ko ring magsimulang magtrabaho. Huwag mo akong titigan. Kapag wala kang ginagawa, baka naman umiibig ka na sa akin? Ano bang sinasabi mo? Ako, natatakot lang akong hindi ka maging masigasig. Ako ang magbabantay. Huwag kang mag-alala. Siguradong maiimbento namin ito. Mukhang may tiwala naman ako sa kanya. Binibining. May balita mula sa Show and Tang. Tapos na raw ang kanilang Jiuzuan, Suming Dan. 3 araw mula ngayon, magbubukas sila ng libreng klinik sa pulong ng mga negosyanteng gamot. Sasamantalahin nila ito para mag-ingay
Ano? Mas maaga ito ng kalahating buwan kaysa sa inaasahan. Narinig ko, Nanag, imbita pa sila ng mga taga samahan ng parmasyutiko para personal na manggasiwa. Plano pa nilang humatak ng ilang pamumuhunan. Talagang si Ate Maylan nga, palaging marunong sumunggab ng tiempo. Huwag kang mabahala. Sakto. Tapos na rin ang paggawa natin ng Bai Kao Chang Sheng Wan. Talaga ba? Binibining Chef, naaalala mo ba ang sinabi ko nung kakarating ko lang? Ano? Huwag kalimutan, ang kanilang reseta ay kinuha rin nila sa akin. Wala iyon ang pinakaimportanteng proporsiyon ng Jun Chen Zuo Shi. Kaya para sa atin, magandang balita ito. Magandang balita. Mabuting balita? Batay sa progreso, hindi maiiwasan niyan. Kaya, ano pa ang inaalala mo? Sige. Sa panahong ito, nagpakahirap kayong lahat. Magbigay ng abiso. Ang buong Hui Chuntang, magbabakasyon ng 3 araw. Magpahinga ng maayos, maghanda ng buong lakas para sa paglabas ng formula. Masusunod. Chen Ping An. Masaya ako ngayon. Uminom tayo. Hindi ba sinabi mong hindi ka pwedeng uminom? Sa lokohan, marami akong kayang inumin. Sinabi nang huwag ka nang uminom, pero pilit mo pa rin. Kaya kong uminom. Sige. Kaya mo. Marami akong kayang inumin. Sige na. Marami Ingat ka, akong kayang inumin. Hi. Sabi ko, moderate lang tayo. Ikaw naman, inubos mo yung 30 taon na Daughter's Red Wine. Hindi ako lasing. Chen Ping An. Sa tingin mo ba, itong amoy ng gamot, hindi ba't parang amoy mo rin? Chen Ping An. Gusto mo ba ako? Chuyu, gabi na. Ayoko. Gusto ko lang nasabihin mo. Chuyu, magpakatino ka. Hindi. Chen Ping An. Gusto kita. Ako. Chuyu. Ako? Ano ba talaga ang tinatakpan mo? Hindi mo naman talaga pwedeng sabihin na hindi ko nakita kagabi. Halika, tulungan mo lang akong tingnan itong suot ko, bagay ba? Maganda. Anong gagawin mo ngayon sa labas? Pupunta ako doon sa isang cocktail party para guluhin sila. Binibini, ang huling proseso para sa reseta ng gamot. Kailangan pa rin po ng kumpirmasyon ninyo. Sige. Ping An, aasikasuhin ko muna ang aking trabaho. Babalikan kita mamaya, ha? Sige. Chen Ping An, bakit ka nandito? Hindi ko inasahan na kapag ayos siya, medyo guwapo pala siya. Li Jiao Jiao, bakit ka nandito? Chen Ping An, hindi ko inasahan na dumating ka talaga. Pero itong Drug Merchant Convention, kung wala kang imbitasyon, hindi ka makakapasok, alam mo ba? Huwag mong isipin na ngayon na, dahil sa bongga mong kasuotan, makakasingit ka na. Sinong nagsabing wala akong imbitasyon? Buksan ninyo ang inyong mga mata. Tingnan ninyo ng malinaw. Ano ito? Ano? Paanong nagkaroon ka niyan? Imbitasyon para sa Drug Merchant Convention? Huwag kayong humarang sa daanan. Papasok na ako. Sandali. Ikaw. Aba, sinabi ko na, paanong magkakaroon ka ng imbitasyon para sa convention? Peke lang pala. Bakit mo sinabing peke ito? Malinaw na totoo ito. Chen Ping An, nagsisinungaling ka ng walang pakundangan.
Ang drug merchant convention na ito, palaging kulay pula ang mga imbitasyon, pero sa iyo ay ginto. Ano ang ibig sabihin niyan? Ipapakita ko sa iyo ang tunay na imbitasyon. Magpakita ka ng kaunting respeto. Kung gagawa ka ng peke sa susunod, gawin mo namang mas totoo. Bakit nangyayari ito? Ay, Chen Ping An. Ang paggawa ng peke, napakahirap. Kung hindi mo gagawin ito, lumuhod ka sa amin at magbigay pugay, humingi ka ng tawad sa amin, at maaari ko pa ring hayaan si Jiao Jiao na isama ka sa komperensya para makita mo lang. Chen Ping-an, hindi naman ganyan kalupit ang dating anan kuya namin ah. Chen Pinan, umakyat ka rin lang sa pamamagitan ng ibang tao. Hindi ako katulad mo. Ikaw. Hayaan mo na. Nagsimula na ang Merchants Conference. Pumasok na tayo agad. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa taong iyan. Chen Ping-an, pakinggan mo akong mabuti. Itong komperensya, ito ay espesyal na inorganisa ng Medical Association para sa pormulang ginawa ko. Narinig mo ba ng malinaw? Hoy, pantayan mo siyang maigi. Kung wala ang pahintulot ko, hindi siya maaaring pumasok. Putya, akala ko sa suot mo ay may dignidad ka, hindi ko inasahan. Isa ka palang pulubi na may peking imbitasyon. Umalis ka na diyan. Ikaw nag-guardia ng medical conference? Paano hindi mo makilala na ito ay totoo? Iyang gininto ang imbitasyon mo. Hindi ko pa iyan nakita kailanman. Umalis ka na. Huwag mong harangan ng daan ng iba pang mga bisita. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Anak ni President Shen, buti dumating kayo. Itong hamak na tao, gusto niyang makapasok sa hapunan gamit ang peking imbitasyon. Paalisin ko na sana siya. Anong tawag mo sa kanya? Hamak na tao. Ano ang tinawag mo sa kanya? Hampas lupa siya. Tatanungin kitang muli. Ano ang tawag mo sa kanya? Sir. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Siya ang punong doktor ng Hui Chuntang. Ang sinabi mong peking imbitasyon, ay ako ang nagbigay niya. Ano? Pangulo, personal mo itong ibinigay? Sir, ako po ay nagkamali. Hinihiling ko na sana ay maging mapagbigay kayo. Patawarin niyo ako. Turuan mo siyang mabuti ng patakaran sa pagtanggap ng bisita. Tara na. Ang kumperensyang ito ay inorganisa ng Asosasyon ng Medisina. Pinaalis mo ang kanyang guwardiya. Hindi ba natin maapektuhan ang Asosasyon ng Medisina? Hindi. Nang itatag ko ang Hui Chuntang, kahit papaano ay mayroon akong kaunting reputasyon. Sila lang sina Chen Ping-an at Li Jiao, iyong mga hangal na walang pinagkatandaan. Ang naglakas, loob na hamunin ako. Tara na. At Sing, sino ang naninira sa akin? Maligayang pagdating sa lahat sa konbensyon ng mga kumpanya ng gamot. Patimpalak ng reseta. Ngayon, sunod, ang taong tatawagin ko ang pangalan, umakyat sa entablado at scan ang fingerprint para makita ang resulta. Inaanyayahan ko si Quan Shengqing ng Hui Sheng Group na umakyat sa entablado. Binabati ko siya. Nakamit niya ang siyam na pupwesto sa patimpalak ng reseta. Sunod ay si Luca. Nakamit niya ang pangalawang pupwesto sa patimpalak na ito. Jiao Jiao, naniniwala ka ba na ang una sa pagkakataong ito ay ako pa rin? Oo, naniniwala ako sa iyo. Aray, Kuya An, tingnan mo, hindi ba si Chen Ping-an iyon? Bakit siya nandito? Mukhang nakapasok si Chen Ping-an. Talagang kumapit na siya kay Shen Chuyo. Nakakainis, si Shen Chuyo. Nagdala pa nitong basurang si Chen Ping-an at smuggle papasok sa venue. Huwag kang alala. Mamaya, ipapalabas ko siya. Ang mga ranggo para sa finals na ito, 8 na ang anunsyo. Ngayon, ang natitira na lang ay ang first place at ang last place. Kanino kaya mapupunta? Ang unang pupwesto? Tawagin natin si Jinong Chen Pinan para umakyat sa entablado. Aray, Jiao Jiao. Mauna akong kumuha ng award. Mamaya, aasikasuhin ko na lang sila Chen Ping-an. Mabuti. Dahil gusto nila na sumali sa kompetisyong ito. Magandang pagkakataon din ito para makita nila kung gaano kakahusay Pinan at para makita rin ni Chen Ping-an ang layo ng agwat ninyo. Inaanyayahan din natin ang isa pa.
iyong kandidato natin para sa kampyonato, si Ginoong Chen Pingan para umakyat sa entablado. Chen Chen Pingan Pingan ay isa aring kandidato sa kampyonato. Chen Pingan, ito ay isang drug convention. Ang isang hamak na tulad mo, paano ka naglakas, loob na tumayo sa iisang entablado kasama ko para sa parangal? Ang pagtayo ko rito ay nagpapatunay na mayroon akong karapatan. Pinapayuhan kita na tanggapin mo na ang katotohanan ito ng mas maaga. Dahil sa bawat lugar na pupuntahan ko simula ngayon, ako ang magiging pinakamalaking kalaban mo. Ikaw. Sige na. Ngayong nakahanay na ang dalawang kandidato para sa kampyonato, Ginoong Chen Pingan, pakilagay ang iyong fingerprint upang malaman ang iyong score. Sige. Teka, sa tingin ko, wala nang saysay na mag, aksaya ng oras ng lahat, para lang tingnan ang score ng iyong reseta ng gamot. Chen Pinan, ano ang ginagawa mo? Ang pagtingin sa score ay alinsunod sa patakaran ng kumbensyon. Bakit mo ba ako pinipigilan na tingnan iyon? Dahil ako, ang numero 1. Anong nangyayari dito? Hindi pa inaanunsyo ang kampyon, pero sinasabi na ni Chen Pinan na siya ang first place. Hindi mo lang alam, no? Galing sa show antang si Chen Pinan. So, talagang malakas ang kakayahan niya. Dahil hindi pa lumalabas ang resulta, maaari tayong dalawa ang maging first place. Pero pinipigilan mo akong tingnan ang resulta. Baka natatakot kang matalo sa akin? Ikaw, bakit naman ako kakabahan? Pinan, hayaan mo siyang tingnan para makita niya ang laking pagkakaiba ninyong dalawa. Kung gayon, pakiusap. Chen Pingan, ilagay na ang iyong fingerprint. Chen Pingan, babalaan kita, swerte mo lang na nakapasok ka sa finals. Kahit paano ay nakalusot ka. Kung ikaw ang first place, kakain ako ng lupa na nakabaliktad. Ang ranggo ni Chen Pingan sa kompetisyon ay first place. Ano? Paanong nangyari iyon? Isa lang siyang ordinaryong tao mula sa mababang antas. Paanong naging first place siya? First place talaga. Ping-an, binabati kita. Natupad na ang matagal mo ng hangarin. Nagtagumpay ang formula natin. Hindi ito maaari. Kung siya ang first place, ako. Ano ako? Ako ang first place, dapat? Ano ang naging ranggo ni Chen Pinan sa kompetisyon? Walang nakitang resulta. Bakit? Bakit wala akong resulta? Li Jiao Jiao, hindi mo ba sinabing ikaw ang unang pwesto? Paano nangyaring walang nakitang resulta? Para sa medikal na komperensya na ito, iniaanunsyo ko na ang formula ng gamot na binuo ni Chen Pingan ang unang pwesto. Li Jiao Jiao, Ate, ikaw na pala mura. Bakit? Hindi ba ang show antang ang nanalo ng unang pwesto sa medical conference na ito? ate, pasensya na. Hindi ako pumunta rito para pakinggan ang paghingi mo ng tawad. Bakit nandito itong pesting ito? Hindi ba sinibak mo siya? Nasaan si Chen Pingan? Napakalaking problema ang nangyari sa show antang. Nasaan si Chen Pingan? Sinibak ko na si Chen Pingan. Sinibak mo si Chen Pingan? May problema ba roon? Ate, ayos ka lang ba? Si Chen Pingan ay talentadong tao na pinaghirapan kong makuha. Siyang haligi ng ating botika, ang show antang. Sinibak mo siya. Nasaan siya ngayon? Siya, nasa Hui Chuntang siya ngayon. Ikaw na mapag-aksaya. Masisira ang show antang sa kamay mo. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi talaga ako ang may kasalanan dito. Oo, si Chen Pingan. Si Chen Pingan. Ang pamamaraang ito, si Chen Pingan ang nag-imbento. Kung may hinahanap kayo, hanapin niyo siya, puntahan niyo siya. Oo, ang
pamamaraang ito ay iminungkahi ni Chen Ping-an. Kung may sisisihin kayo, siya ang sisihin ninyo. Nagsisinungaling ka. Noon si Chen Ping-an ay napatalsik na. Yung kachat mo, si Kuya An-an, siya, si Chen Ping-an. Sinasabi mo, si Chen Ping-an ay si Kuya An-an? Para lang matulungan kanya, ay inimbento niya ang ganitong paraan ng paggamot. Ninakaw ko lang ito. Kung may sisisihin, siya ang sisihin ninyo. Hindi ako. Hindi ako. Sinasabi mo, si Chen Ping-an ay si Kuya An-an? Oo. Kaya pala hindi pala masamang tao si Chen Ping-an. Ako mismo ang nagpatalsik sa taong gusto ko. Hulihin ninyo siya. Opo. Huwag ninyo siyang bibitawan. Kung ang show antang ay magkaroon ng anumang problema, ipapabayad ko sa kanya ang pamilya Chen. Opo. Jiao Jiao, maawa ka sa akin, Meilan. Maawa ka, Jiao Jiao. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Pag uwi natin, susuklian ko pa ang isang malaking bayan. Kung gayon, hindi na ako magpapakipot. Natatakot ba ako sa iyo? Kaya mo na bang uminom ngayon? Siyempre naman, Kung gayon, ipagdiriwang ko ang magiging pinakamayamang tao sa mundo, si Ginoong Chen Ping-an. at ako naman, ipagdiriwang ko rin ang magiging asawa ng pinakamayamang tao sa mundo.